Chapter 39. Napansin ko na medyo matured na siyang magsalita minsan. Siguro ay dahil na rin sa mga nakikita niya sa mga magulang niya. Sasamahan ako ng mga bodyguard. Ikaw muna ang bahala sa ruga kapatid mo, ha? Si Jerwin, alagaan mo. Bili ni Erlinda sa panganay na anak, tumango naman si Aljan. Pero makikita sa mukha nilang magkakapatid ang takot para sa ina nila. Nag-aalala sila dito. Nakakaawa lang dahil sa mga mura nilang edad ay nakakaramdam na sila ng ganung pag-aalala. Huwag kayong mag-alala mga bata. Okay lang ang mama nyo. May mga kasama siya sa pag-uwi sa bahay nyo. Hindi na siya masasaktan ng papa nyo dahil may poprotekta na sa kanya. Saka mabilis lang siya doon. Uuwi din siya agad. Kausap ko sa mga bata. Tumingin naman sila sa akin at tumango. Ito pa ang isa sa nakakatuwa sa mga anak ni Erlinda. Marunong makaintindi. Hinatid na lang ng mga bata hanggang sa labas si Erlinda. Umiyak pa nga si Jerwin dahil naghahabol. Kinuha ko naman siya at pinatahan. Nang makalabas na ng gate ang sasakayan na lula ni Erlinda at ng 3 bodyguard na kasama ay tumahimik na rin si Jerwin at nagpababa na. Nilabas naman ni Daisy ang bike niya at niyaya niyang maglaro ang mga kapatid sa lawn area. Pinapagamit din niya sa mga kapatid ang bike niya. Nalibang naman ang mga ito at tila nakalimutan ang pag-alis ng ina nila. Ako naman ay tiningnan-tingnan si Jerwin para naman makalaro din si Aljan. Minsan kasi ay napapansin ko na hindi siya masyadong nakakapaglaro dahil binabantayan niya ang bunsong kapatid. Hindi niya na-enjoy ang pagiging bata niya. Jerwin, huwag yan. Dirty yan. Saway ko kay Jerwin nang dumamput-ayan ng bato at akmang isusubo. Kinuha ko ang bato sa kamay niya at hinagis sa halamanan. Pinagpigan ko ang kamay niyang may lupa saka siya kinarga. Medyo bumibigat na siya at nagkakalaman na. Actually, lahat silang magkakapatid ay nagkalalaman na sa ilang araw pa lang nilang pananatili dito sa mansion. Sawa kasi sila dito sa pagkain. At lahat ng gusto gliyang kainin ay nakakain nila. Gutom ka na ba? Tanong ko kay Jerwin. Tanging sambit niya. Ngumisi naman ako. Gutom ka na nga. Tara sa kusina. Kuha tayo ng Pumasok na kami ni Jerwin sa loob ng bahay para ikuha siya ng makakain sa kusina. Iniwan ko muna ang mga bata sa lawn area. Hindi naman ako nag-aalala dahil nandun naman si Yaya Belen na nakabantay sa kanila at may mga tauhan din sa paligid. Oh, bakit ikaw na ang may karga dyan, ma'am? Tanong ni Manang Bising. Hinayaan ko po munang maglaro si Aljan. Kawawa din naman ang bata dahil hindi na nakakapag-enjoy sa paglalaro dahil sa pag-aalaga sa kapatid. Sabi ko at lumapit sa built-in cabinet pantry, binuksan ko yun at kumuha ng pwedeng kainin ni Jerwin. Sinabi mo pa, ma'am. Naawa nga din ako sa batang yun. Matured na magsalita at mag-isip. Dahil yun sa mga karanasan niya at nakikita niya sa loob ng bahay nila noon. Wika ko pa at kinuha ang isang pakete ng mamon na paborito ni Daisy. Yun na nga, at kasalanan yun ng mga magulang. Hindi sa sinisisi ko si Erlinda pero malas lang kasi niya dahil nakapag-asawa siya ng walang hiya. Inupo ko sa ibabaw ng counter si Jerwin at binuksan ko ang pakete ng mamon. Binigay ko yun sa kanya. Agad naman niya yung kinagatan, gutom na nga ang bata. Habang wala pa si Erlinda ay ako muna ang nag-alaga kay Jerwin. Nalilibang naman ako sa pag-aalaga sa kanya dahil hindi siya malikot basta may hawak na laruan. Mabuti na lang at maraming laruan si Daisy. Practice ko na rin ito para paglabas ng baby namin ni Marcus ay may ideya na ako sa pag-aalaga. Kamusta na kayo ng mga anak mo? Tanong kay Erlinda ng isang kapitbahay niya at kumare na si Gemma. Ayos lang kami, Gemma. Sagot ni Erlinda. Nasaan na ang mga bata? Uuwi pa ba kayo dito? Nandun sila sa bahay ng pangalawang magulang ni Daisy. Siguro ay hindi na kami uuwi dito. Meron na akong bagong trabaho. Umuwi lang ako dito para kumuha ng damit namin ng mga bata. Mabuti naman kung ganun. Pero paano si Adan? Bumantong hininga si Erlinda. Makikipaghiwalay na ako sa kanya, Gemma. Ayoko na. Pagod na ako sa pambubugbog niya. Baka sa susunod ay mapatay na niya ako. Kawawa naman ang mga anak ko. Mabuti naman at natauhan ka na. Hala, bilasan mo na ang pagkuha ng mga damit nyo bago ka pa maabyutin nun. Pabalik-balik din kasi yun dyan sa bahay nyo. Dyan yan natulog kagabi at umalis lang kaninang umaga. Oo,
Salamat, Gemma. Nagpaalam na si Erlinda sa kumare niya at pumasok sa bahay nila. Mabilis ang kanyang bawat kilos. Agad niyang kinuha ang dalawang malaking eco bag na nakasuksok sa gilid ng hagdan, binuksan niya ang drawer na basag-basag na at basta na lang nilagay sa eco bag ang mga damit ng mga anak niya. Nilagay din niya ang kanyang mga damit. Iniwan na lang niya ang mga damit na hindi na magagamit. Hindi rin niya kinalimutan ang plastic envelope na may lamang mga papeles niya at ng mga anak niya. Sineksik niya yun sa loob ng eco bag. Kaya na po yaya ni Erlinda sa 3 tauhan na kasama niya matapos niyang isarado ang pinto. Nagpresenta naman ang 1 tauhan na bitbitin ang 2 malaking eco bag. Naglakad na sila palabas ng looban. Ngunit hindi pa sila nakakailang hakbang ay nakita ni Erlinda si Adan na papalapit. Nagliwanag pa ang mukha nito nang makita siya. Nilukob naman ng kaba at takot ang dibdib niya. Erlinda, sabi ko na nga ba uuwi ka rin eh. Hindi mo talaga ako matitiis. Nakangiting wika ni Adan at bigla siyang niyakap. Bitiwan mo ko, Adan. Nagpumigla si Erlinda at tinulak ang asawa. Para siyang napapaso sa yakap nito. Erlinda, galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Sorry na. Huwag ka nang magalit. Sorry. Sa'yo na yang sorry mo, Adan. Pagod na ako at sawang-sawa na sa pananakit mo. Inis na tura ni Erlinda sa asawa. Nagsalubong naman ang kilay ni Adan. Ano ba naman yang inaarte mo? Nag-so sorry na nga eh. Nagpapabebe ka pa. Inis na ring wika nito. Sorry. Paulit-ulit ka na lang, Adan. Lagi kang nag-so sorry pero uulitin mo lang ulit. Tama na. Pagod na ako. Natauhan na ako. Natigilan ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito at tumingin sa 2 eco bag na bitbit ng 1 tauhan. Mariing naglapat ang labi ni Erlinda at humugot siya ng malalim na hininga. Maghiwalay na tayo, Adan. Ayoko nang makisama sa'yo. Nagsalubong ang kilay ni Adan. Anong pinagsasasabi Erlinda? Hindi mo ko pwedeng hiwalayan. Mag-asawa tayo at may mga anak tayo. Anong hiwalay ang sinasabi mo dyan? Sa tingin mo kaya mong buhayin ang mga anak natin na wala ako? Kaya ko silang buhayin ng mag-isa lang ako. Tutulungan ako ni Sir Marcus. Sa katunayan may bago na akong trabaho. Tumiimbagang si Adan at gumuhit sa mukha nito ang galit. Kaya naman pala ang lakas ng loob mo, siguro sinulsulan ka ng Marcus na yun lalo na ng asawa no na hiwalayan ako kaya ang lakas na ng loob mo ngayon. Hindi nila ako sinulsulan. Sarili kong desisyon ito dahil sawa na ako at pagod na sa pananakit mo. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Akin na yang mga bag. Lumapit si Adan sa 1 tauhan para kunin ang 2 eco bag pero hindi yun binigay ng tauhan. Akin na sabi yan, Sigaw na ni Adan sa tauhan. Kuya, huwag mong ibibigay. Ani Erlinda, siya tuloy ngayon ang binalingan ng asawa. Nanlilisik na ang mga mata nito. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin, Erlinda. Akmang lalapitan siya ni Adan pero hamarang sa kanya ang 2 tauhan. Tumabi kayo dyan. Huwag kayong hamarang sa asawa ko. Asek ni Adan sa 2 tauhan. Kumabog naman sa kaba at takot ang dibdib ni Erlinda. Bumalik sa kanyang alaala ang nakakatakot na mukha ng asawa noong araw na bagbogan siya nito. Hindi mo siya pwedeng lapitan. Tura ng 1 tauhan. Anong hindi? Asawa ko yan. May karapatan akong lapitan yan. Tumabi nga kayo. Nagpumilit si Adan na lumapit sa kanya at pilit hinahawi ang 2 tauhan. Pero hindi nila ito hinayaan na mahawakan siya. Kinuyam ni Erlinda ang kamao at pilit nilabanan ang takot na nararamdaman. Hindi na dapat siya matakot sa asawa. Paano na para labanan niya ito? Tama na, Adan. Baka gusto mong ipadampot ulit kita sa barangay, banta ni Erlinda sa asawa. Ngumisi naman ito. Matapang ka na talaga ngayon, At sa tingin mo natatakot ako. Kahit sa pulis mo pa ako ipadampot hindi ako natatakot. Sige, magpumilit ka pa. Talagang tututuhanin ko yang sinabi mo na pulis na ang dadampot sa'yo. Bantang muli ni Erlinda. Natigilan naman si Adan pero unti-unting bumalatay ang galit sa mukha nito na ikinalunok ni Erlinda. Nanginginig na ang mga kalamnan niya sa takot dito. Abat malakas na talaga ang loob mo ngayon na bantaan ako, nagpumilit pang muli si Adan na makalapit sa kanya. Hinawakan na ito ing 2 tauhan para pigilan. Napaatras naman si Erlinda. Sige na, Erlinda,
Lumabas ka na at pumasok sa sasakyan. Utos ng isang tauhan kay Erlinda. Oo, natatarantang wika naman ni Erlinda at halos tumakbo na palabas ng eskinita. Kasunod niya ang isa pang tauhan na may bitbit na 2 eco bag. Erlinda, bumalik ka dito. Walang hiya kang babae ka. Walang kwenta, may araw ka rin sa akin. Sigaw pa ni Adan. Pero hindi na yun pinansin ni Erlinda. Ang tanging nais lang niya ay makalayo sa abusadong asawa. Ayaw na niyang maranasan muli ang impyerno sa piling nito. Mabuti at hindi ka nasaktan na naman ni Adan. Nag-aalalang sambit ko ng ikwento sa akin ni Erlinda na nagkita sila ni Adan sa bahay nila. Kamuntikan na. Mabuti na lang at may mga kasama akong tauhan kaya hindi niya ako nakaantay. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman kung ganun. Kaya hanggat maaari ay huwag ka munang babalik doon sa inyo. Lalo na kung wala kang kasama. Oo, Niva. Wala na rin naman akong kailangan doon sa bahay. Dinala ko na ang mga damit namin at nag-iwan lang ako ng kaunti na hindi na ginagamit. Dinala ko na rin ang mga papeles namin. Pero natatakot ako. Galit na galit siya dahil sinabi ko sa kanyang nakikipaghiwalay na ako. Siguradong pupunta siya dito at manggugulo. Aniya at gumuhit ang takot at pag-aalala sa mukha. Humawak ako sa braso niya. Wala kang dapat na ikatakot, Erlinda. Kahit pumunta siya dito at manggulo ay hindi naman siya. Inakakapasok maraming tauhan ang nagbabantay sa atin kaya safe kayo ng mga anak mo dito. Pagko-comfort ko sa kanya. Bamantong hininga naman siya at nabawasan na ang takot na nakabakas sa mukha. Maraming salamat talaga sa inyo ni Sir Marcus, Niva. Hindi ko talaga alam kung saan kami tatakbo para lumayo kay Adan. Alam mo, tinuturing ko ring blessing ang pagbabalik ni Mary Joy sa buhay ko. Ginawa siyang instrumento ng Diyos para magpadala ng mga taong tutulong sa amin ng mga anak ko. Tatanawin ko talagang malaking utang na loob habang buhay ang pagtulong niyo sa akin. Wala yun, Erlinda. Basta magpakatatag ka at huwag mo laging panaigin ang takot dyan sa dibdib mo. Nandito lang din kami ni Marcus para umalili sa inyong mag-iina. Nanubig ang mga mata ni Erlinda at hindi na napigilan na mapayakap sa akin. Hinaplos-haplos ko ang kanyang likod. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Niva na kinakausap ang bunsong anak ni Erlinda. Kinuha niya ito sa kapatid nitong nag-aalaga. Si Erlinda naman ay nasa laundry room at naglalaba ng damit nila ng mga anak niya. Sige nga sabihin mo, Tita Niva tumingin ng paslit sa mukha ng asawa ko at bamuka ang makipot na label. Title sambit ng paslit na ikinangisi ko, very good ang baby Jerwin, Sige nga sabihin mo naman Niva, baba mahina na akong natawa. Natututo ng magsalita ang paslit kahit dulo ng salita lang ang nabibigkas. Good boy naman ang Jerwin na yan. Tuwang sambit ni Niva at pinisil ang nananaba ng pisngi ng paslit. Binuhat pa niya iyo at inupo sa kandanggan niya. Ngayon pa lang ay nakikita ko na ang senaryo paglabas ng baby namin. Nakikita kong magiging hands-on mommy si Niva. Napakaswerte ng baby namin. Tumikim ako para kunin ang atensyon ng asawa. Mukhang nawiwili ka na kay baby Jerwin, Sabi ko. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Nakakatuwa kasi siya, love. Mabait at hindi malikot. Hindi rin iyakin maliban na lang kung gutom. Pero sa nakikita ko parang pinagpapraktisan mo na si baby Jerwin. Ngunisi siya. Parang ganun na nga, love. Para paglabas ni baby natin may alam na ako. Excited na nga ako lumabas si baby, Me too, sweetheart. Pero mabilis lang namang dumaan ang mga araw. Sa ngayon mas excited muna akong malaman ang gender niya. Sumanghap siya. Oo nga pala, sa Lunes na ang balik natin sa clinic para sa gender reveal. At absent ako sa araw na yon. Sana ay tama ang kutob ko na it's a baby boy. Pero kung girl, it's fine with me. Excited pa rin ako. Sabi ko, may kutob kasi akong lalaki ang baby namin. Wala naman akong pinagbabasehan pero yon ang kutob ko. Ako naman, kahit anong gender, love. Basta healthy. Tumayo ako at tumabi ng upo sa asawa sabay kabig sa balikat niya at halik sa sentido niya. May takot at kaba din akong nararamdaman sa pagsapit ng araw ng panganganak niya. Alam kong hindi biro ang manganak kaya lagi akong nagdarasal na sana kapag dumating ang araw ng panganganak niya ay ligtas silang pareho ni baby. Sir 4/5 natigilan kami ni Niva nang lumapit sa amin si Tino. Bakit,
Tinyo, si Adan, po, nasa labas. Nagtinginan kami ni Niva at sabay na tumayo. Kinarga niya ni si Baby Jerwin. Ang mga bata nasaan? Nasa labas ba? Tanong ko. Wala po sila sa labas, sir. Nasa playroom sila, love. Tugon ni Niva. Pakisabi sa mga kasambahay na bantayan muna ang mga bata at huwag palabasin. Bilin ko at muling hinalikan sa buhok si Niva. Iniwan ko muna siya saglit at naglakad palabas ng bahay kasunod si Tinyo para harapin si Adan. Ate, pakibuhat nga muna si Jerwin. Susundan ko lang ang sir nyo sa labas. Sabi ko sa kasambahay at binigay sa kanya si Jerwin. Sinundan ko sa labas si Marcus. Nag-aalala ako na baka may gawin sa kanya si Adan. Kahit na maraming tauhan sa labas na paprotekta sa kanya ay hindi pa rin ako makakampante. Siraulo ang Adan na yun. Nakita ko si Adan na nasa labas ng malaking gate at kinakausap si Marcus. Ang mga bodyguard naman ay nakaalerto sa bantang pwedeng gawin ni Adan. Ngayon ngang nakikita ko siya ay parang kumukulo ang dugo ko sa inis. Nanariwas sa isipan ko ang ginawa niyang kahayupan kay Erlinda. Sir Marcus, ilabas niyo na ang asawa at mga anak ko. I'm sorry, Adan, pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Anong hindi mapagbibigyan? Asawa ko at mga anak ko ang pinag-uusapan natin. Wala kang karapatan na kunin sila sa akin. Mataas na ang boses ni Adan. Hindi ko sila kinukuha sa'yo, Adan. Ayaw na nilang sumama sa'yo. Hindi totoo yan. Magkakaalaman tayo kapag hinarap mo sila sa akin lalo na ang mga anak ko. Pagmamatigas pa ni Adan. Hindi na ako nakatiis kaya lumapit na ako. Kung hindi ka kasi abusado hindi ka liwan ng pamilya mo. Sabat ko. Tumingin si Adan sa akin at nanalim ang mga mata. Away mag-asawa yun. Natural lang yun sa mag-asawa. Natural. Halos patayin mo na siya. Nandilat ang mata ko sa inis. Humakbang pa ako ng isa palapit pero hinarang na ni Marcus ang malaki niyang braso. Tumingin siya sa akin. Sweetie, ako na ang bahala dito. Doon ka na lang sa loob. Ani Marcus sa mahinang boses. Tumaas ang kilay ko. No, love. Dito lang ako. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng gagong yan. Pagmamatigas ko. Hindi na siya nakaimik at nakatingin lang sa akin. Sok. Ang oo mo naman sa papatayin. Asawa ko yun, bakit ko yun papatayin? Muli akong bumaling kay Adan. May nakakaloko ng ngisi sa labi niya na lalong ikinainis ko. Dahil gago ka, sinabi na sa amin ni Erlinda na lagi mo siyang sinasaktan lalo na kapag lasing ka. Pati nga mga anak niyo sinasaktan mo. At naniwala naman kayo kay Erlinda. Sinungaling yun Isang beses ko lang siyang nasaktan. Noong naabutan mo kami. At hindi ko rin sinasaktan ang mga anak ko. Ngumisi ako. At sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw. Mga anak mo na ang nagsabi na lagi mong sinasaktan ang ina nila at pati sila ay sinasaktan mo. Pati nga mga kapitbahay nyo ay yun din ang sinasabi. Ikaw ang sinungaling. Hindi nagkaimik si Adan at lalo lang tumalim ang tingin niya sa akin. Hindi naman ako nagpatinag at nilabanan ko rin siya ng matalim na tingin. Hindi niya ako matatakot sa tingin niya. Marami na akong pinagdaanan. 2 beses ko nang nalampasan si kamatayan. Ang mabuti pa Adan, huwag mo nang guluhin ang asawa mo at mga anak nyo. Huwag kang mag-alala, maayos ang lagay nila dito. Mahinahon pa ring pagkausap ni Marcus kay Adan. Hindi, kukunin ko sila kaya ilabas nyo na sila. Erlinda lumabas kay Jan. Erlinda, sigaw na ni Adan at tinatawag si Erlinda. Mga anak nandito na si Papa. Uuwi na tayo Aljan. Janjanil Mary Ann. Jerwin, nandito na si Papa labas na kayo dyan. Uuwi na tayo. Patuloy na sigaw ni Adan at kinakalampag pa ang gate. Tumingin naman si Kuya Tinyo kay Marcus. Umiling naman si Marcus na ang ibig sabihin ay hayaan lang na magwala sa labas ng gate si Adan. Erlinda, Erlinda, mabigat akong bamantong hininga at humalukip-kap sabay ikot ng mata. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang mukha ni Adan. Erlinda. Lumingon ako at nakita ko si Erlinda na papalapit. Erlinda, umuwi na tayo. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Dito pa kayo nakikisiksik ng mga bata. May sarili naman tayong bahay. Umuwi na tayo ng mga bata. Walang reaksyon si Erlinda habang nakatingin sa asawa. Sinabi ko na sayo, Adan. Ayoko na. Pagod na ako. Hayaan mo na kami ng mga bata.
Lumambot ang mukha ni Adan. Erlinda naman. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Ilang beses mo nang sinabi yan, Adan. Ilang beses na rin kitang pinatawad. Pero kahit kailan hindi ka nagbago. Polola ka pa ng polola. Kaya ayoko na. Maghiwalay na tayo. Matigas na sabi ni Erlinda. Muli namang naging mabalasag ang mukha ni Adan. Nasasabi mo lang yan dahil sinulsulan ka ng dalawang to. Huwag kang makinig sa kanila. At kanino siya makikinig? Sa'yo. E di binugbog mo na naman siya. Sabat ko. Tinaliman akong muli ng tingin ni Adan. Hinapit naman ako ni Marcus sa bewang at binulungan. Sweetie, hayaan mo muna silang mag-usap. Huwag kang nakikinig sa kanila, Erlinda. Tayo ang pamilya. Baka nakakalimutan mo may atraso sa atin ang mga yan kaya dapat hindi ka nakikinig sa kanila. Huwag mong kalimutan na ninakaw nila sa atin ang anak natin. Napasinghap ako sa sinabi ni Adan. Parang umakyat ang dugo ko sa ulo. Kinabig ako ni Marcus at pinakalma. Hindi mananakaw si Mary Joy kung hindi ka rin naging pabaya noon, Adan. Inuna mo ang bisyo mo kesa asikasuhin kaming mag-ina sa hospital. Sambat ni Erlinda. Umawang ang labi ni Adan. Bakit parang kasalanan ko pa? May kasalanan ka naman talaga dahil irresponsible kang ama. Pero may mabuting dulot din na nawala sa atin si Mary Joy dahil napunta siya sa mabuting pamilya. At nagpapasalamat ako kanila Sir Marcus. At talagang nagpapasalamat ka pa sa kanila. Hoy Erlinda, patong-patong na ang atraso nila sa atin. Noong una, ninakaw nila ang anak natin. Ngayon naman ay sinisira nila ang pamilya natin. Kung hindi sila dumating sa buhay natin hindi tayo magiging ganito. Matagal nang sira ang pamilya natin dahil sa'yo, Adan. Malaking bagay na dumating sa buhay ko sila Sir Marcus dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na makawala sa'yo. Ayoko nang makisama sa'yo. Pagod na ako. Gusto ko naman ng tahimik at payapang buhay, kaya tigilan mo na ako. Ani Erlinda na naiyak na. Tumiimbagang naman si Adan at lalong tumulim ang tingin kay Erlinda. Inugan niya ang gate. Punyeta ka, Erlinda, malakas lang ang loob mo dahil sa kanila. Pagsisisihan mo yang desisyon mo. Hinding-hindi ako magsisisi, Adan. Dahil ito ang matagal ko nang gusto ang makawala sa'yo. Leche ka. Kung yan ang gusto mo, bahala ka pero akin na ang mga anak ko na bahala ako dahil gustong kunin ni Adan ang mga bata. Hindi ko sila ibibigay sa'yo, Adan. Sa akin sila. Ganun. Sige, magdemandahan tayo. Kukunin ko sa'yo ang mga anak ko, hindi na ako natatakot sa'yo, Adan. Sige magdemanda ka. Magdemandahan tayo. Tandaan mo, hindi papanig ang korte sa mga abusadong kagaya mo. Palabang sabi ni Erlinda. Marami akong kilalang tutulong sa akin, Erlinda. Alam mo yan. Marami akong kilalang may kapangyarihan. Kaya hindi ka uubra sa akin. Kukunin ko ang mga bata sa'yo at ipakukulong kita. Banta pa ni Adan. Gumuhit naman ang takot at pag-aalala sa mukha ni Erlinda. At tutulungan ko rin si Erlinda. Marami akong kilalang magagaling na abogado. Sabi ni Marcus. Natigilan naman si Adan. Ngumisi ako. Si Marcus palang makapangyarihan na. Baka yang mga kilala mong makapangyarihan ay mga pipitsugan lang. Hindi ka mananalo, Adan. Kahit kailan ay hindi mananalo ang mga demonyong gaya mo. Hindi namin pababayaan si Erlinda at ang mga bata. Hindi namin hahayaan na saktan mo ulit sila. Sabi ko. Tumiimbagang siya. Mga pakyalamero kayo. Sige, magkampihan kayo. Ay demanda ko rin kayo ng kidnapping dahil sa pagnakaw nyo sa anak ko. Magkita-kita tayo sa korte. Sigaw ni Adan saka siya tumalikod at naglakad na palayo. Napabuntong hininga naman ako. Sagong Adan na yun. Siya pa ang may ganang magdemanda. Himutok ko. Hayaan mo siya, sweetie. May karapatan naman saya pero hindi siya mananalo dahil sa baluktot niyang katwiran. Ani Marcus at inakbayan ako. Sir Marcus, Niva, lumapit sa amin si Erlinda. Pasensya na at nanggulo si Adan. Sabi ko na nga ba, pupunta siya dito at manggugulo. Pasensya na talaga, nakakahiya na sa inyo. Pati kayo ay nadadamay. Nahihiyang wika niya, ayos lang, Erlinda. At seryoso ako sa sinabi ko kanina na tutulungan kita kung sakaling magdemanda si Adan laban sa'yo. Wala ka ring dapat na ikatakot at ipag-alala kung mangyari man yun dahil nasisiguro kung hindi siya mananalo. Turan ni Marcus. Tama si Marcus, Erlinda.
Yung ganong ugali ni Adan, hindi yun papanigan ng korte. Baka nga makulong pa siya agad sa ginawa niyang pananakit sa iyo at sa mga anak mo. Mas malakas ang laban mo sa kanya. Pagpapalakas ko ng loob niya. Nahihiya naman siyang ngumiti. Salamat sa inyong dalawa. Nagkaroon tuloy ako lalo ng lakas ng loob. Umabot man kami sa korte ni Adan ay handa ko naman siyang harapin. Para sa mga anak ko. Inabot ko ang kamay niya at pinisil. Tama yan. At nandito lang kami ni Marcus. Tumingin ako kay Marcus. Ngumiti siya sa akin at hinalikan ako sa sentido. Tayo na nga sa loob at mainit na dito. Baka hinahanap na rin tayo ng mga bata. Sabi ko. Pumasok na kami sa loob ng mansion. Sakto namang lumabas mula sa playroom ang mga bata na naghahabulan pa sa pangunguna ni Daisy. Wala silang kaalam-alam sa panggugulo ng kanilang ama sa labas. Mabuti na rin yun para hindi sila matakot, baby boy. Sambit ni Dr. Emanuela habang ino-ultrasound ako. Oh, I knew it. Sabi na tama ako. It's a baby boy. My junior. Bulalas ni Marcus na baka sa mukha ang tuwa habang titig na titig siya sa monitor. Tinuturo ni Doktora ang genital ng baby namin. Napangiti naman ako sa nakikitang saya sa mukha ni Marcus. Pati ako ay masaya din. Hindi tayo pinahirapan ni baby. Mukhang pilyo siya dahil pinakita niya agad ang genital niya. Saad pa ni Dr. Emanuela. Mana po sa ama, Doc. Sabi ko naman na ikinatawa ng doktora. Walang duda dyan. Sambit ng doktora. Ngumisi naman si Marcus at hinalikan ako sa noo. Hinawakan ko naman ang kamay niya. 100% sure na ba yan, Doc? Tanong ko. May nababasa kasi ako sa social media na minsan ay iba-iba ang kasarian na nakikita sa ultrasound ng baby nila. Nalalaman lang ang totoong gender sa huling ultrasound. Yes. Dahil hayan na nga visible na ang genital ni baby. Sagot ni Doktora. Ngumiti naman ako. Yumuko si Marcus at hinalikan ako ng mariin sa noon. I love you, wife. Bulong niya. Tumingin ako sa kanya. I love you too, hubby. Hanggang sa matapos ang check-up namin ay hindi pa rin mapunat ang ngiti sa labi ni Marcus. Nagniningning pa nga mga mata niya sa saya. Panay din ang tingin niya sa copy ng ultrasound at panay din ang halik dito. Halatang excited na sa paglabas ng junior niya, paglabas namin ng clinic ay dumiretso kami sa mall. Bigla kasi akong nag-crave sa fast food. Gusto kong kumain ng spaghetti, fried chicken, at sundae, pinagbigyan naman ako ni Marcus. Actually, lahat ng gusto ko ay puro lang siya yes. Spoiled na spoiled ako sa kanya. Kung ganito siya lagi, baka isang taon pa lang si junior niya ay magpabuntis ulit ako. Sinamahan ako ni Marcus na kumain sa fast food chain. Kumain na rin siya dahil gusto ko. Hindi siya kumakain ng fast food. Pero dahil inutos ko, susunod siya. Nag-take out na rin kami para sa mga bata sa mansion. Pag-uwi sa mansion ay saktong lunch. Tuwang-tuwa ang mga bala nang makita ang pasalubong namin. Binigay namin yun sa mago kasambahay para sila na ang mag-distribute sa mga bata. Nagunahan pa nga sila sa pagpasok sa komedor. Kamusta naman ang check-up nyo? Nalaman na ba ang gender ni baby? Tanong ni Manang Bising. Yes po, Manang. Sabi ko sabay himas sa tiyan. Lumiwanag ang mukha ni Manang Bising at bumakas ang excitement. Anong gender? Lalaki o babae? It's a boy, Manang. Si Marcus ang sumagot. Ay lalaki. Totoo ba? Tila di makapaniwala tanong pa ulit ni Manang Bising. Totoo, Manang. Natatawang sabi ni Marcus at dinukot sa bulsa ng khaki pants niya ang copy ng ultrasound at binigay kay Manang Bising. Ay totoo nga, may junior ka na Sir Marcus. Nako. Sobrang nakakatuwa naman. Ani Manang Bising na parang may iyak pa. Natawa naman kami ni Marcus at nagyakapan. Natuloy na ang pagtatrabaho ni Erlinda sa kumpanya ni Marcus bilang ang coder. May alam din naman kasi sa computer si Erlinda kaya doon siya nilagay ni Marcus. Ang mga anak niya naman ay ang mga kasambahay muna ang tumitingin dito sa mansion. Hindi naman sila alagain at nagpapasaway naman kapag nukulit. Si Baby Jerwin minsan ay ako ang nag-aalaga. Nasanay na rin siya sa akin. Ang tatlong bata naman ay naging malapit na rin sa mga kasambahay. Ang gusto nga ni Marcus ay pag-aralin din ang mga bata sa school ni Daisy para magkakasama sila. Pero tumanggi si Erlinda. Sobra-sobra na raw yun.
Sa malapit na public school na lang niya pag-aaralan ang mga anak niya sa darating na pasukan. Hindi na namin siya pinilit ni Marcus. Siya pa rin naman ang masusunod. Himas-himas ko ang tiyan habang nagpapaaraw ako dito sa garden. Hindi pa naman masyadong mainit ang araw kaya carry pa. Sa pagdaan ng mga araw ay nadidagdagan pa ang paglaki ng tiyan ko. Parang bumilis nga ang paglaki nito nang malaman ang kasarian. Mommy, tawag sa akin ni Daisy habang tumatakbo palapit sa akin. Kasunod niya ang dalawang kapatid na si Mary Ann at Janjan. Huwag kayong tumakbo, baka madapa kayo, sabi ko. Tumigil naman sila sa pagtakbo at naglakad na lang palapit sa akin. Hinaplos ko ang buhok ni Daisy nang makalapit aya. What are you doing here po, mommy? Tanong ni Daisy at nakihimas na rin sa tiyan ko. Nagpapaaraw si mommy, sagot ko. Baka po mainitan si baby. Ani Daisy, di bigyan natin si Tita Neva ng payong para hindi sila sainitan ng baby niya sa tiyan. Inusenteng turan naman ni Janjan na ikinatawa ko. Ayos lang kami ni baby. Maganda sa katawan ang pagpapaaraw. Magiging healthy kayo, kaya dapat magpaaraw din kayo. Sabi ko, kaya ang nangyari ay sinamahan nila akong maglakad-lakad sa Erawan sa paligid ng mansion. Hawak ko pa sa isang kamay si Mary Ann habang si Daisy at Janjan ay dumadaldal. Parehas kasi silang dalawa, madaldal at makulit. Maya-maya pa ay nakita ko si Marcus na papalapit sa akin. Nakapang-opisina na siya, nakasabit sa braso ang coat at bitbit naman sa isang kamay ang leather briefcase. Tumakbo pa sa lubong sa kanya si Daisy at sabay na silang lumapit sa akin. Aalis na ako, sweetie. Palem ni Marcus at humulik sa gilid ng labi ko. Mag-iingat ka, sabi ko at inayos pa ang necktie niya dahil bahagyang pelang. Ngumisi naman siya. I will. I love you too. Tugon ko. I love you, Daddy. Sabi ni Daisy. I love you too, Princess. Ani Marcus at hinalikan din sa pisngi si Daisy, sumunod ay hinalikan din niya ang tiyan ko. I love you my junior. Anas niya na ikingiti ko. Muli niya akong hinalikan sa pisngi at nagpaalam. Take care, Daddy. Pahabol pa ni Daisy. Babay po, Tito Marcus. Palem din ni Janjan at kumaway. Ngumisi naman si Marcus at ginulo ang buhok ni Janjan at hinaplos naman ang kay Mayan. Tumalikod na siya at naglakad na papunta sa garahe kung nasaan ang sasakyan. Hinatid ko na lang siya ng tingin habang ang tatlong bata ay panay ang babay. Nauna nang pumasok si Erlinda dahil mas maaga ang pasok niya sa office. Alas 8 ng umaga ang pasok niya at alas 5 naman ang uwi niya sa hapon. Bale 8 hours lang ang pasok niya. Nang medyo masakit na ang araw sa balat ay pumasok na ako sa loob. Nagpaiwan naman ang mga bata para maglaro kaya hinayaan ko na lang sila. Hindi naman sila makakalabas dahil may bantay sa gate. Naabutan ko sa sofa si Aljan na nilalaro si Jerwin. Malutong naman ang Haji Jack ng paslit. Tuwang-tuwa sa paglalaro sa kanya ng kuya niya. O, nasaan na ang mga bata? Tanong ni Nanay Feli. Nasa labas po, Nay. Naglalaro pa po doon. Hinayaan ko muna. Ganon ba? Si Papa Damian po. Gising na ba? Oo, pinapaliguan na. Ngayon kasi ang dating ng therapist niya. Sagot ni Nanay Feli. Bakit iba pa ang nagpapaligo kay Kuya Damian? Dapat ikaw na ate, di ba? Ikaw na ang jowa niya eh. Singit ni Ante Val na may hawak na tasa ng kape. Namula naman ang mukha ni Nanay Feli. Ayoko ngal, at bakit? Jowa mo naman siya eh. Basta, ayoko. Kinagat ko ang labi para pigilang menjeti sa reaksyon ni Nanay Feli kahit kasi magkasintahan na sila ni Papa Damian ay magkahiwalay pa rin sila ng kwarto. Dalagang Pilipina pa rin siya. Mahinhin, pino at dalisay. Nanunuksong ngumiti naman si Ante Val. Oy si ate. Natatakot makita ang espada ni Kuya Damian. Sumanghap si Nanay Feli na lalong namula ang mukha. Pinalkiya sa braso si Ante Val. Doon ko na hindi napigilan ang tawa. Bibig mo talagang bakla, kainis na wika ni Nanay Feli at pinagkukurot pa sa braso si Ante Val. Aray ko naman, ate. Angal na ni Ante Val. Mommy. Natigilan kami nang marinig ang patiling tawag sa akin ni Daisy. Tumatakbo siya palapit sa akin. Bakit, Daisy? Nag-aalalang tanong ko lalo pa at nakita kong may luha ang mga mata niya. Si Papa Adan po nasa labas.
Gusto niya pong kunin si Mary Ann. Sumanghap ako. Sus Mariosep, bulalas ni Nanay Feli. Nay, tawagin niyo ang mga tauhan. Utos ko at malalaki ang hakbang na lumabas ng mansion. Sumunod naman sa akin si Daisy at Ante Val. Giniya kami ni Daisy sa likod ng mansion. Narinig ko na ang iyak ni Janjan at Mary Ann. Papa, huwag po. Huwag mo pong kunin si Mary Ann. Sasama kayo sa akin sa ayaw at sa gusto Niall, ayaw po naming sumama say Papa. Bitiwan mo na po si Mary Ann. Nasasaktan na po siya, Papa. Sa maliit na gate sa likuran ng mansion namin nakita ang dalawang bata at si Adan. Karga na ni Adan sa isang braso si Mary Ann na pumapapahaw na ng iyak. Akmang sasampa na siya paakyat sa gate. Hoyle gago kalbit iwan mo si Mary Ann. Sigaw ko at lumapit sa kanila, napalingon naman sa akin si Adan at nagmadali siyang umakyat sa gate bitbit si Mary Ann. Pero hindi siya nagtagumpay dahil nakalapit na agad ang mga tauhan at pinigilan siya. Nakatingin lang ako kay Marcus habang sinisermonan niya ang mga tauhan dahil sa nangyari kanina. Kamuntikan nang makuha ni Adan si Mary Ann. Mabuti na lang at naging mabilis ang kilos namin. Hindi nagtagumpay si Adan. Tinawagan ko naman si Marcus at sinabi ang nangyari. Agad naman siyang umuwi kasama si Erlinda na sobrang nag-alala sa mga anak. Layik nga nang iyak si Mary Ann dahil sa takot sa sariling ama. Si Adan naman ay pinadampot ni Marcus sa mga pulis. Ayoko nang mauulit ito sa susunod. Maliwanag, maautoridad na tura ni Marcus sa mga tauhan. Yes sir. Pasensya na po. Wika ng dalawang tauhan na siyang nakatalaga sa pagbabantay ng gate sa likuran ng mansion. Hindi naman sila pabaya sa trabaho nila. Talagang nasalisihan lang sila ni Adan. Ang isang tauhan kasi ay kumuha ng kape sa kusina at ang isa naman ay biglang kumulo ang tiyan kaya napatakbo na sa banyo nang hindi hinintay na makabalik ang kasama. Sige na, bumalik na kayo sa pwesto nyo. Yumuko ang dalawang tauhan at lumabas na ng library office. Tumayo naman ako at lumapit kay Marcus sabay hawak sa braso po at tumingin naman siya sa akin. Are you okay? Hindi ka ba lumapit kay Adan? Umiling ako. Nag-promise ako sa'yo. Good. Aniya sabay hapit sa bewang ko at halik sa aking noon. Pahihigpitan ko pa ang pagbabantay ng mga tauhan dito sa mansion para hindi na maulit ang nangyari kanina. Tumanggo ako sa sinabi niya. Lumabas na kami sa library office at pinuntahan ang mag-iina. Naabutan namin sila Erlinda at ang mga bata sa sala na magkakasama. Karga ni Erlinda si Jerwin. Si Mary Ann naman at si Janjan ay kalmado na. Tumatawa na sila at naglalaro na ng block sa carpet kasama si Daisy. Si Jerwin ay nagpababa na rin kay Erlinda at nakisali na rin sa paglalaro ng mga kapatid. Sa ginawa ni Adan kanina ay lalo lang natakot sa kanya ang mga anak niya. Bakit kasi hindi na lang siya magpakatino? Tumayo si Erlinda at lumapit sa amin ni Marcus. Sir Marcus, gusto ko pong idmande si Adan. Hindi ko po palalampasin itong ginawa niya. Ayokong lumapit pa siya sa mga anak ko. Baka sa susunod ay kung ano pa ang gawin niya. Natatakot po ako. Tumanggo si Marcus. Sige, sasamahan kita sa presinto. Bumaling sa akin si Marcus. Sweetie, pupunta muna kami sa presinto ni Erlinda. Then babalik na rin ako sa office. Magkita na lang tayo mamaya. Tumanggo ako. Mag-iingat kayo. Yumuko si Marcus at hinalikan ako sa pisngi bago sila lumabas ni Erlinda. Binalingan ko naman ang mga bata na nalilibang na sa paglalaro. Mabuti nga na nalilibang na sila para makalimutan nila ang ginawa ng ama nila. Umalis na si Marcus at si Erlinda. Tanong ni Ante Val. Oo auntie, pupunta sila ng presinto para idmanda si Adan tapos babalik na sila sa office. Mabuti naman kung ganun. May saltik din naman talaga ang asawa na yun ni Erlinda. Di kaya nagda-drugs yun. Mukhang naka-drugs eh. Ang pula ng mata kanina. Hindi ko alam, ate. Ang alam ko lang ay lulong siya sa alak at sugal. Malamang lulong din yun sa droga. Obvious naman na gumagamit. Walang matinong tao ang maninakit sa asawa at mga anak niya maliban na lang kung nasa ilalim ito ng impluwensya ng droga. Kung totoo man yan, auntie. Dapat lang talaga na lumayo na silang mag-iina sa Adan na yun. Nakakatakot siya at parang wala na sa katinuan. Turan ko sabay buntong hininga. Hindi ko maintindihan kung bakit may asawa at amang kagaya ni Adan. Daig pa ang mabangis na hayop kong manakit.
Nasaan po pala si nanay? Pag-iiba ko na ng topic. Nasa kwarto ni Kuya Damian. Nanunood sa ginagawa ng therapist. At mukhang may chance na makalakad ulit si Kuya Damian. Talaga po, namilog ang mga mata ko. Oo, yun ang narinig kong sinabi ng therapist kanina. Malaki daw ang posibilidad na makalakad ulit si Kuya Damian. May pakiramdam pa kasi ang mga tuhod niya. That's a good news, Auntie. May 10 taon na ring nakarite sa wheelchair si Papa Damian. Sinabihan na siya noon ng doktor niya na malabo nang makalakad kaya nawalan na rin siya ng gana noon na ituloy ang therapy niya. But now, may chance pa pala siyang makalakad. Tuwang sabi ko. What a day! Sa kabila ng pangit na nangyari kanina ay meron namang magandang balita. Siyempre, may inspirasyon na si Kuya Damian. May dahilan na siya ngayon para gustuhin makalakad. Malay natin, makabuo pa sila ni Ate Feliani Anteval na may pataas-taas pa ng kilay. Natawa naman ako. Kayo talaga, Auntie. Kapag narinig kayo ni Nanay kurot kayo doon. Saka imposible nang makabuo pa sila no. Parehas na silang senior. Yun lang. Sabay na kaming bumungisiya ni Anteval. Pagdating sa kapulyahan masasabi kong sa kanya ako nagmana. Few months later, nagdemandahan nga si Erlinda at Adan. Pero dahil mas malakas ang laban ni Erlinda ay siya ang pinabura ng korte. Pinagbawalan na rin muna ng korte na lumapit si Adan sa mga bata. Nakulong din si Adan pero nakapagpayan sa ito kaya malaya ulit. Pero hindi na siya nanggugulo dahil takot na bumalik ulit sa piitan. Gayunpaman ay may takot pa rin si Erlinda at ang mga bata.